Mamay, good morning. Kumusta yung pakiramdam mo, May? Pero mag-alas 9 na, hindi ka pagigising. May, sobrang dami kong nakita sa comment section sa pinost natin na same din pala yung na-experience nila sa na-experience mo. Ibig sabihin, marami din nakakaranas ng ganyan. Share naman natin sa kanila yung ginawa natin na remedy para unti-unti mawala yung sakit ng likod mo. Kasi syempre, at least kahit papaano matulungan din natin sila, 'di ba? Kasi mayroong mga nagko-comment na hanggang ngayon daw, ilang weeks na, hindi pa rin nawawala yung sakit ng likod nila. Daming nag-message din, 'di ba, sa'yo, nakita mo naman yun kagabi. Thankful din ako sa kanila dahil dami din concern talaga sa atin. Huwag lang kayo masyadong mabahala kasi meron naman siyang solusyon talaga. Bali, yung sakit kasi mga pangga, yun, experience ko na sobrang sakit talaga. Tignan nyo naman yung mga una namin. Bigay ito ng Bigay siya ng fan namin. Pero matagal na talaga to. Yan, ganito yung mga una namin kasi nakakatulong talaga siya sa liig natin. So pag tumatagilid kami, dito yung ulo namin para may alalay yung dito sa leeg. Hindi na talaga ako tumatagilid. Minsan na lang talaga mga pangga. Mahilig kasi akong matulog ganyan mga pangga. Ganyan ako matulog. Tapos lately, matigas yung ulo niya. Palagi siya nakatagilid. Kaya parang nag-trigger yung sa likod niya talaga. Hindi kasi namin alam yung pangalan nito kasi bigay lang talaga siya ng follower. Ito, binili na namin siya sa Shopee. Hindi siya pwede na matataas yung mga unan nyo. At hindi din pwede na wala kayong unan. If ever, wala kayo ng ganito or ganito, ang gamitin nyo is yung towel or kaya pumot. Diba? Tulad nung ginawa ko sa'yo nung last video. Isingit, ganyan. Masakit pa rin siya kasi parang bunog ba? Na-hospital ako before. Oo, Philippine Loop. Philippine Loop. After nun mga pangga, wala talagang nangyari sa akin. Hindi naman, wala akong sinasabi na sa hospital ha. Sa akin yun, sa experience ko. Oo. Sa loob ng 3 days, doon sa hospital, parang wala talaga nangyari sa akin. Kahit experience ko first day hanggang paglabas ko, ganun pa rin. Nag-try ako ng bone adjustment. Meron tayong kaibigan na si Mr. Adjust. Meron tayong na-experience talaga na kahit one day pa lang tayo na-adjust, nawala yung hilo ko. So hanggang sa nawala talaga siya. So after nun, every month na talaga tayo papa-adjust. Pero we are not encouraging na gawin nyo yun. Para sa amin kasi, yun yung parang naging solusyon talaga sa problema namin. Tulad ko, di ba, May, na-experience ko din yun. Alam mo yan, umiiyak na din ako sa sobrang sakit ng likod ko. Pero hindi natin yun na-vlog, di ba? Ilang months ko talagang tiniis yung sakit dito. Tapos yun, nung nakilala namin si Mr. Adjust sa Bohol, na-adjust niya ako, pero unti-unti siyang naging okay. Hanggang sa nalaman namin na, kailangan pala talaga natin magpa-adjust din minsan. Dati nga din, May, kung dito ko, sobrang tigas, tapos hindi ako makakatulog sa sobrang ngalay niya na parang masakit. Kasi yung parang mga muscles niya, yung mga ugat niya, pag gaganunin mo, parang umuulbo siya. After ko din bone adjustment, tapos kinukuskus siya, guwasa, parang ginagwasa siya. Kaya yun minsan nakikita nila na sobrang ng mga likod natin, no? Mga pula-pula, namamaga. Lalabas yung mga hangin sa likod or sa part ng body mo na masakit. Oo. Kasi meron tayong pinupuntahan din dito na sa Tagum City. Ano Kailangan ba yung dapat iwasan? Kailangan talaga proper yung unan nyo. Kami mga pangga palagi kasi kaming umalis-alis. Tapos yung ganito namin, isa lang talaga. Dito lang sa mismong bahay namin. Sa pumunta kami ng Davao. Punta kami ng Nabunturan. Sa farm. Punta kami sa farm namin. So wala kaming ganito. So naano talaga yung liig namin sa paghiga din. Tapos sa mga biyahe namin, natagtag talaga yung Kinda-hygienic kasi mga pangga. Same na kami ng sitwasyon. Dati pinagbabawalan na siya na umangkas sa akin pag motor kasi 'di ba yung motor ganun talaga siya kaya hindi na din kami masyadong nagmo-motor talaga ngayon. So siguro soon pag magmo-motor meron na talaga siyang ilalagay dito kasi yun yung sabi ng sa kanya Siguro din mga pangga iwasan din natin na sobrang pagod tayo tapos biglang maliligo tayo kasi dati mga pangga ganun ako Hindi tayo naliligo morning tapos pagkahapon pagkatapos ng mga vlog natin doon lang tayo naliligo. After nun, 'di ba, nagkasakit ka din, nagkalagnat ka. Feel ko din isang impact din naman yung pagkain niya
ng madaming durian. Oo, kasi kasi parang yun acidic na napapansin si eh. Normie. Kasi napapansin namin nung the day before na hospital siya, nag-dinner lang siya, durian lang kinain niya. Tapos nung time na before siya, sumakit yung likod Durian niya, din. kumain din siya ng durian. Di namin sure. Sa mga na-feel namin, parang tingin namin, need na namin din iwasan. Kasi may mga impact din naman talaga pag sumobra yung Oo. mga bagay na kinakain mo. Ito kasi, durian palagi. Pag sobra, delikado na. First pa lang yun, pero nagaganon ko na. Pero that time na hindi pa ako na bone adjustment, hindi ko talaga siya maganon. Parang step neck. Careful lang din sila kung saan sila magpapa-adjust, no? Doon sa legit din talaga. Oo, baka kasi ma-follow nila yung mga sinasabi natin tapos doon lang sila magpa-adjust sa mga hindi legit, Oo. mapahamak pa sila kasi may mga sitwasyon na ganun, 'di ba? Kailangan lang talaga din siguro natin alagaan na yung sarili natin, bigyan ng oras, kung masyadong Lublob sa trabaho at sa cellphone. Isang dahilan din kung bakit ganito yung mga na-experience natin dahil daw sa paggagamit natin ng cellphone. Yung proper pag-cellphone talaga ganito. Kailangan pantay talaga sa mukha Tas natin. malayo. O malayo. Tapos yung ginagawa kasi natin, ganun. Gaganon. Yung leg natin, minsan pa gaganon. Oo. Hala. Gaganon. Oo. O, tignan nyo naman yung position Sa natin. sa O. position na to, lieg pa lang, wala na, Oo. sira na. Tapos yung dito mo pa, Oo. sa bewang mo pa. So, kailangan talaga pantay din talaga. Sinabi lang to sa amin, ha? Oo, advice din sa Advice amin din nang namin. nagpapa-adjust kami. Yung mga tao ngayon, parang yun talaga yung usual na mga sakit. Oo, yung sa frozen halos lahat. shoulder, sa leeg, dahil talaga sa paggagamit natin ng gadgets at sa mga ibang trabaho na nakayuko. Pag hindi nyo inalagaan yung sarili nyo, kayo lang din naman talaga magsasuffer. Ngayon, medyo di pa okay si Norme talaga, pero thank you sa lahat ng concern nyo. Pero honestly sa akin ha, yung nararamdaman ko, meron pa talaga siya konti. Pag nagaganon ako, nafe-feel ko siya na parang may muscle na nabibinat dito. Pero hindi na siya yung naiiyak na ako ng sobra sa sobrang sakit. Oo. Sayang lang kasi hindi natin na-videoan yung mga Yeah, panahon na yun, di ba? Sabi ko ka, Norme, ayoko na, sobrang sakit na talaga, hindi ko na kayang tiisin kasi ilang buwan kong tiniis. Yung dito ko at yung dito sa shoulder ko, nung hindi pa talaga namin alam yung pagpapa-bone adjustment. Parang mamamatay na talaga sa sobrang sakit si Oo. Jenny that time eh. Parang sungsuko na. No, Bago magtatapos ng video na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment, mga advice nyo, sa mga nag-message, mangumusta. Maraming salamat sa inyo. Yun lang yung masishare namin dahil yun yung na-experience namin mga pangga. So sana makatulong konti sa inyong lahat, sa mga naka-experience ng ganito din.